Putang ina mo! 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 Taluoy ang mga Pilipino! Shame on you, clear, Ang anti-clear. ninyo ang kwarta sa flood control! Shame on you, anti-clear, anti-clear. Please! White baby! Please bring the money to the Filipino people. We have a big flood control project come right now. Kapal ng mukha. Ano ho yung nangyari kanina na sa ngayon nagva-viral itong video ninyo dito sa Vancouver? Actually, gumagawa sana kami ng reels para dito sa event na kung saan bumisita ang ating Pangulo sa Canada. So gumagawa kami ng reels, tapos may lumapit sa amin na Pilipino. So ngumiti ako, tinanong niya ako si UC Claire, sabi ko, yes. At doon, sinasabi niya na, sumigaw na siya, you ask your president to resign. So kinuyog na kami, samantalang kung tutuusin, kami nagtatrabaho. Hindi kami nagbabakasyon dito. We're just doing our job. Pero nahinto yun. Hindi na kami nakapagtapos ng aming pag-shoot ng reels dahil nga may mga Pilipino ganito yung ugali. Pero kung, hindi ko alam kung saan sila grupo, pero yung naratibo nila, yung tipong BBM resign. Yung naratibo nila ay maleta. Yung naratibo nila magnanakaw. So, at sinabihan ako na pangit. Sabi at sinungaling. So, nung sinabi nilang pangit daw ako, feeling ko sila yung sinungaling. So, may mga ganyan tao. May freedom of expression tayo, pero hindi naman kailangan maging bastos. Pilipino kayo, hindi naman ganyan ang ugali ng mga Pilipino eh. How did you feel about that, Rizek? Did you feel threatened at any point? At that time, dalawa lang kasi kami ni Director Robert Sol. Kasi nga siya yung kumukuha sa akin. Siya yung kumbaga, sa kanya yung hawak yung camera. So, threatened. Siguro in a way, kasi dalawa lang kami. Hindi ko alam kung mananakit sila or what. Kasi parang, siguro yung grupo naman nila, parang kung sino man yung idolo nila, parang sanay sa bayolente. Yung pagiging bayolente. So, syempre hindi namin alam. Buti na lang, thank God, na pagtawid kasi namin, hindi namin alam na may mga police officers. So, pagtawid namin, so, kinausap na namin sila kasi sumusunod sila eh. Diba? So, pero, kung ganyan talaga ang magiging ugali ng Pilipino, hindi kayo uunlad. So, kawawa pa rin kayo. Thank you. Thank you po. Raising opposition to the fact that he is being charged and they're raising the possibility na ito daw po ay selective justice. What message does the government want to send the INC by filing na ito po'y tinuluyan pa rin si Senador Marcoleta? Although marami pong nagsasabi na ang nasabing INC rally ay para suportahan at maaari ay makita ang sitwasyon ni Senator Marcoleta. Pero bukas din po ang mata ng gobyerno sa sinusulong ng INC patungkol sa transparency and accountability. Hindi po tayo naniniwala na yun lamang ang magiging dahilan ng INC para sa nasabing rally. Kung tayo po at lahat tayo, pati po ang miyembro ng INC ay para sa transparency and accountability, ganun din po tayo, ganun din po ang pamahalaan, ganun din po ang Pangulo. Sabi nga po natin, wala pa pong rally, nagsisimula na po. At nasimula na po ng Pangulo ang magpapanagot sa mga dapat na managot. Malamang ang mga miyembro po ng INC ay makikita naman nila kung ano yung mga elemento na nailagay patungkol sa di umang plunder and graft cases. Sa resolution po siguro ng Ombudsman ay makikita nila kung bakit naisampa ang mga kasong ito sa miyembro po ng INC na si Senator Rodante Marcoleta. Tama po bang tignan ito na hindi kumurap, hindi nasindak ang gobyerno sa mga protesta ng INC? Tama po, hindi naman po kailangan magpa-pressure ang gobyerno at ang mga nag-iimbestiga, pati na po ang mga korte natin sa mga pressure ng ibang mga grupo. At sa ating palagay ay hindi naman din po yun ang naisin ng INC. But still,
sa mga may balak na magpa-pressure sa gobyerno para po mapaligtas ang mga tao na sinasabi natin maaaring sangkot sa mga anomalya. Huwag niyo na po itong ipilit. Huwag niyo na po itong gawin. Dahil muli, hindi matutulog ang gobyerno, hindi din matutulog ang mga investigating bodies, pati na po ang korte para mapanagot ang dapat na mapanagot. Hindi ko po nakikita sa ngayon, wala pong nakikita ang gobyerno na dahil lamang nagkaroon ng pagsasampa ng kaso ay magkakaroon muli ng surprise protest. Kapag ka po kasi ganun ang nangyari, ay parang dinidiktahan na po nila ang mga investigating bodies, dinidiktahan na rin po nila ang ehekutibo para kumilos na naaayon sa gusto nila. So, hindi po natin sa ngayon nakikita na mangyayari ito. Dahil ang mga grupo ngayon, alam natin na dapat tayong sumunod sa batas. Kung ano po ang sinasabi ng batas, kung ano sinasabi ng proseso, ay dapat lamang po natin itong hayaan na tumakbo at umandar. On another topic po, dun sa upper middle income status, yung think tank Ibon Foundation, sinabi po nila na while the government has welcomed the Philippines' elevation to upper middle income status, for millions of Filipinos, they still struggle with high prices and poverty. The designation feels disconnected from their daily reality. Sabi rin po ng Ibon Foundation, meron pa rin daw pong over 14 million families considering themselves poor. So meron po bang concern from the palace na despite this announcement of this economic milestone, may appear out of touch pa rin sa ilang mga kababayan po natin na hindi pa nila talaga ramdam yung pag-angat ng kanilang buhay? Actually, yung pag-recognize po ng World Bank na narating na po ng Pilipinas ang upper middle income status. Ito po ay isang mahalagang pagkakataon, tawagin niya ay milestone para sa atin dahil since 1987, ngayon lang po umangat ang ating level. So dapat po nating ipagmalaki ito at ito naman po ay hindi ibig naman sabihin na ang bawat Pilipino ay nasa ganun ng level na hindi na magkakaroon ng financial challenge. Alam po natin sa ngayon na marami pa rin po mga kababayan natin ang kinakailangan ang tulong. Kinakailangan na magkaroon ng magandang trabaho. At doon po pumapasok yung intervention ng administrasyon. Pati po ang mga issue tungkol sa mga kagutuman, nagkakaroon po ng intervention ang gobyerno at nagpapatupad ng kinakailangan natin para ang mga kababayan natin ay maramdaman ang ginhawa sa buhay. So, ito pong pagiging upper middle income country, hindi po ito finish line. Hindi po ito katapusan. Marami pa pong dapat gawin ang bansa para mas umangat pa ang ekonomiya. Ang ibig lamang po kasing sabihin nito ay meron po tayong malakas na ekonomiya na maaaring makapag-inganya sa mga investors na mamuhunan sa ating bansa, na mag-create ng jobs. So ito po yung ibig sabihin nito, na tayo po ay nagsusumikap na gumanda ang ekonomiya. Mas siguro, gaganda pa to kung walang mga obstructions na ang purpose lamang ay manira at sirain ang Pangulo at ang administrasyon. Sana makita nila yung pagsusumikap ng administrasyon na ito upang iangat ang ekonomiya ng bansa. Yusek, last question na lang po. On July 6, the Senate Impeachment Court has summoned Vice President Sara Duterte para po sa kanyang impeachment trial. The Malacanang talaga pong dinidistan sila yung sarili nila in the proceedings. But once and for all, would it be better for the Vice President to show up and undergo this impeachment trial para masagot na po yung mga isyong ibinabato sa kanya? Muli, katulad sinabi mo, Tristan, hindi kasi hawak or iba ang mayroong mandato sa pagsasagawa at pagdinig dito sa impeachment trial. Ito ay ang Senado. Kung ano man ang magiging proseso dito, iginagalang po natin yan dahil yan po ay nasa kamay po ng Senado. At kung ano man po ang estratehiya ng mga lawyers, pati ng prosecution, ay nasa kanila po yan. Pero kung ang tanong mo ay ang opinion kung dapat na pumunta personal ang Vice Presidente
Noon naman po niya sinabi na she wants bloodbath. At dito mapapakita ano ang kakayanan ng Vice Presidente upang sumagot sa mga katanungan or para harapin ang kanyang mga witnesses. Yung mga witnesses against her. Yung mga witnesses at mga testigo na maaaring magsabi ng mga statements na hindi papabor sa kanya. Yan naman po ay karapatan ng isang respondent, ng isang defendant, maski na ng isang akusado na harapin personal ang kanyang mga testigo or mga testigo laban sa kanya. At kung sa lawyer din naman at pag-uusapan at alam naman nila na yung kanilang kliyente ay walang kasalanan at malinis, mas magandang maipakita to sa buong mga kababayan natin at sa buong mundo na ang Vice Presidente ay malinis. Kung yan ang gusto nila ipakita. Mas maganda pong gano'n. Yusek, sa isang Facebook post, sinabi ni Mike Defensor na kung campaign donations ang batayan ng plunder case laban kay Senador Rodante Marcoleta, bakit hindi raw po nasisilip ang campaign donations sa kampanya ni Pangulong Marcos Jr.? Partikular ang mga donor na kalaunan ay naitalaga po sa gobyerno at tinawag rin po niya itong selective justice. Ano po ang masasabi rito ng palasyo? Ang problema kasi kay Mike Defensor, mas gusto niya pang idiin ang kwento laban kay Senator Rodante Marcoleta. Unang-una po, naisip po ba niya na at the time nang tumakbo ang Pangulong Marcos Jr., siya ay pribado, private citizen. Iba naman po ang sitwasyon ni Senator Rodante Marcoleta. At that time, siya ay congressman. At inamin niya sa kanyang programa na ayaw ipaalam ang identity ng mga donors. Sabi nga niya ay marami sila. Kaya nga iniisip ko yung 3 ba, ayun na ba yung marami? O baka meron pa, more than 3. At sinabi niya ay ibibigay namin sa ito at ito ay gawin mo na lang utang na loob. So magkaiba po ang sitwasyon at estado ng Pangulo at the time na tumakbo siya ay pribado at at the time Congressman Marcoleta ay isang congressman. Pangalawa, si Senator Rodante Marcoleta, hindi po niya dineclare ang sinasabing pondo. Ang 75 million pesos ay hindi po nakita sa SALN at hindi rin po nakita sa SOSE. Taliwas sa pagkukumpara ni Mike Defensor dahil ang Pangulo, kompleto ang pag-report sa SOSE. Kung hindi ito uminit at hindi ito na-issue, yung 75 million ay hindi nyo makikita kung saang record. At pakitanong na rin po kay Mike Defensor, kung binayaran nga ba niya yung donor's tax, ang sabi niya ay oo, kailan niya ito binayaran? Binayaran ba niya to matapos na uminit na lang yung issue at nabanggit ang patungkol dito sa 75 million pesos? So, yun po ang malaking pagkakaiba. Kaya huwag niyo pong ikumpara dahil ibang-iba po ang nangyari at ginawa ni Senator Marcoleta sa pondong 75 million pesos.